Dear Adit, pwede po bang ilabas ninyo ang kwento ko? Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin alam kung tama ba ang naging desisyon ko. Ako po si Rico, 34 years old. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, hindi kami mayaman. Ang tatay ko ay construction worker at ang nanay ko naman ay labandera. Minsan sapat ang kita, madalas kulang pa. Habang lumalaki ako, sanay na akong makarinig ng masakit na salita mula sa ibang tao. Pero ang pinakamasakit, hindi iyon galing sa mga estranghero, kundi sa sarili kong mga kamag-anak. May mga pinsan akong galing sa mas nakakaangat na pamilya. Kapag reunion, lagi akong pinagtatawanan. Rico, baka pagtanda mo, tagabitbit ka na lang ng sako sa palengke. Huwag ka nang mangarap ng malaki, wala namang pera pamilya ninyo. Lahat ng iyon, tinatawanan lang nila. Pero para sa akin, bawat salita ay parang sugat. Isang araw, nawalan ng trabaho ang tatay ko. Napilitan akong huminto sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Habang ang mga pinsan kong nang mamaliit sa akin ay tuloy-tuloy sa kolehiyo. Ako naman ay nagbubuhat ng mga kahon sa palengke. Hindi ko makakalimutan ang isang reunion. Tinanong ako ng isa kong pinsan, "Anong plano mo sa buhay?" Bago pa ako makasagot, may sumingit agad. "Anong plano? Idi magbuhat ng sako habang buhay." Nagtawanan silang lahat. Ngumiti lang ako noon, pero pag-uwi ko, umiyak ako. Doon ko pinangako sa sarili ko na balang araw, babalikan ko ang araw na iyon, hindi para gumanti, kundi para patunayan na mali sila. Lumipas ang maraming taon habang nagtatrabaho sa umaga at nag-aaral ako sa gabi. Nagbinta ko ng kung ano-ano sa online. Nagtinda ako ng pagkain. Naging delivery rider. Naranasan kong lukuhin sa negosyo. Naranasan kong malugi. Minsan gusto ko nang sumuko, pero sa tuwing naalala ko ang mga taong nagsasabing wala akong mararating, lalo akong lumalaban. Unti-unti umayos ang buhay ko, nakapagpatayo ako ng maliit na tracking at delivery business. Lumaki iyon, nadagdagan ang mga kliyente, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente o pagkain. Hindi ako naging milyonaryo, pero naging maayos ang buhay namin. Akala ko doon na matatapos. Nagkamali ako. Isang hapon, may tumawag sa akin. Hindi ko agad nakilala ang boses. Pero nang sabihin niya ang pangalan niya, para akong bumalik sa nakaraan. Isa siya sa mga pinsan kong pinakamasakit magsalita noon. Yung laging nangunguna sa pangungutya. Nanginginig ang boses niya. "Rico, pwede ba tayong magkita?" Pagkikita namin, halos hindi ko siya makilala. Payat, mukhang pagod. Parang pasan ang buong mundo. Doon niya sinabi ang dahilan. Nagsara ang kumpanyang pinapasukan niya. Matagal na siyang walang trabaho. Naubos ang ipon nila, may sakit pa ang anak niya. Marami na siyang nilapitan pero wala nang gustong tumulong. Tahimik lang akong nakikinig. At habang nagsasalita siya, bumabalik sa isip ko ang lahat ng panlalait na ginawa nila sa akin noon. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko siya at sinabi ang mga salitang hindi ko inasahang maririnig. "Pasensya ka na, Rico. Naiinggit ako sa iyo noon." Nagulat ako. "Naiinggit?" Tumango siya. "Sobrang bait mo kasi kahit mahirap kayo. Ikaw yung taong masaya kahit walang pera. Ikaw yung taong mahal ng mga tao. Habang ako, kahit anong gawin ko, pakiramdam ko kulang pa rin. Kaya ang ginawa ko, minamaliit kita para gumaan ang pakiramdam ko. Parang may bumara sa lalamunan ko, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil ngayon ko lang naintindihan na minsan ang mga taong nananakit ay may sarili ring laban na hindi natin nakikita." Humingi siya ng tawad, paulit-ulit. Pero hindi nabura ang paghingi ng tawad ang mga taong na umiiyak ako mag-isa dahil sa mga sinasabi nila. At doon nagsimula ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Tutulungan ko ba siya? O hahayaan ko siyang harapin ang bunga ng mga ginawa niya? Buong gabi akong hindi nakatulog. Galit ang isang bahagi ng puso ko. Pero may isang bahagi rin na nagsasabing baka ito ang pagkakataong maging mas mabuting tao kaysa sa mga taong nananakit sa akin noon. Kinabukasan, tinawagan ko siya. Hindi ko siya binigyan ng pera. Hindi ko rin sinalo lahat ng problema niya. Pero inalo ko siya ng trabaho sa isa sa mga negosyo ko. Sabi ko, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero ayoko maging dahilan para masira ang kinabukasan mo. Umiyak siya at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko hindi ako nanalo laban sa kanya. Nanalo ako laban sa galit na matagal kong kinikimkim. Pero hanggang ngayon, minsan napapaisip pa rin ako
Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, tutulungan nyo rin ba ang taong minsang paulit-ulit kayong minamaliit at pinahiya? O may mga sugat na kahit may paghingi ng tawad ay hindi na dapat balikan? Ito ang mapapayo sa iyo, Rico, mula sa Biblia. Sabi sa Romans 12:20-21, kung gutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo siya. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan agad ang sakit. Hindi rin ibig sabihin na hayaan nating abusuhin tayo. Pero itinuro niya na huwag nating hayaang kontrolin ng galit ang ating puso. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pag-asenso sa buhay, kundi ang kakayahang manatiling mabuti kahit may dahilan tayong gumanti. Kayo mga ka-adet istorya, ano ang gagawin ninyo kung kayo si Rico? Tutulungan nyo ba ang pinsan niya o hindi? Mag-iwan ng komento at payo sa ibaba. Maraming salamat sa panunood.